mga taga-Catanduanes at mayad magsurip sa mga taga-Oriental Mindoro. Good morning sa lahat ng mga nandito ngayon sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Kuring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan. Proud sa kanilang kulay. Mula noon hanggang ngayon, rarampa na ang mga Morena beauties. Ang kapal-kapal ko naman magsuot ng shorts, ang itim-itim ko naman. Ganun yung belief sa amin. Pag different yung hair mo, bubuli ka talaga. Bakit ganyan itsura mo? Sa alagang Ate Kuring, mga naghuhumiyaw na varicose veins o namabagang ugat sa binti at paa. May pag-asa pa bang mawala? Hindi lang basta sinangag, kundi Chinese-style Yang Chow ang ituturo sa atin sa Ihain na Yan. All these and more sa Face to Face with Ate Kuring. She is loud and proud, hindi lang sa kulay, pati sa kalidad ng chismis niyang dala. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Good morning, Ate Kuring! Okay, what's the latest? Ito na. Alam mo, sa set, ha, ng isang serye, yung mga baguhang artista nagulat dito sa veteranong komedyanteng ito, Kasi, sa tunay na buhay, hindi pala siya patawa, as in sobrang seryoso, tahimik. Alam mo, okay lang tahimik, huwag lang masungit. Medyo may pagka, pero more on talagang hindi daw talaga siya palapansin na tao. Kasi ganun. kulang na lang, Talaga. ganun lang siya. Veterano. Veteranong komedyante to, pero kapag ka on-cam naman, hindi na mapigilan ng lahat sa set, pati yung mga kabatuhan niya ng linya, na matawa. Pero kapag off-cam, hindi pala nagsasalita. Okay, sasabihin na daw niya ang kanyang mga pogi secrets. Kung bakit makinis ang kanyang kutis, poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Sorry po, Ate Kuring. Baha kasi sa amin sa may Antipolo kasi ako, di ba, Ano sa ka ba? Marcos Ano ka Highway. palang nagbibihis? Halos pumasok ka dito Hindi nabasa po kasi yung suot ko kanina, Ate Kuring. Alam mo Okay. naman, konting ulan, baha. Alam mo, walang mahirap, mayaman, gwapo, pangit. Kung umulan, bumaha, lahat po perwisyo Lahat talaga. tayo apektado talaga. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit aligaga sila sa pagpapakulong ng mga magnanakaw. Unahin na lang nilang tapusin ang flood control project. Tama? I mean, who cares? Eh di magpakulong kayong lahat dyan. Eh kung wala rin makukulong, who cares? Basta't ayusin nyo ang baha. Tama? Tama! Ay, nako. Mabuti pa si Pera Godmother, hindi yan natatraffic kasi lumilipad. Pera Godmother, may ipapakilala sa atin, 16 years old na ang tingin ng iba, kulang lang sa pansin. Pero ang totoo, may sakit na ADHD. At siya ang bibiyayaan natin ng 5K for you. Kasama ko naman ang cute na si Jerry Canilao. Jerry, ano man sa palagay mo mabibili mo sa halagang 50 pesos? Sa 50 pesos for merienda, siguro 3 siomay saka drink. Parang ang hilig-hilig mong kumain, Jerry. Opo. May hinahanap akong isang batang artist na araw-araw ay ginagamit ang kanyang talento, hindi lang para sa pangarap niya, kundi para makatulong din sa kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Juno! Hello po. Ako ang iyong Pera Godmother. Kailangan ka dali, tayo muna tayo, mag-usap muna tayo. Kailan mo na-realize na magaling ka pala mag-drawing? Nung 13 years old po, nung maliit pa ako noon po, nung natututo ako po, gumawa po noon yung mga cartoons po. Kailan mo naisip na, ay, pwede pala akong kumita sa pagdodrawing? Doon na ako sa bakery po pag display ko yung mga drawing ko po. Ang may nabalitaan ako, marami kang mga klaseng arts na ginagawa. May mga paintings, ganyan. Pero ngayon, nakafocus ka ngayon sa portrait at ginagamit mo yung charcoal. Kwento mo sa Pera Godmother kung ano naman ang iyong routine sa school at saka dito sa iyong activity sa pagdodrawing mo bilang artist. Pagpasok ako sa school po, pag uwi ko po sa school, break muna po, tapos
Mga 340. Display na po yung mga drawing ko po. Magkano naman ang kinikita mo normally? Yung isang tao, 50 po. Family picture, 100 po. Saan mo ginagamit yung mga perang kinikita mo kapag nagbabayad sila sa'yo? Pamili po yung art supplies and yung gamot po sa lola ko po tsaka sa lolo ko po. Lola Annalyn, anong masasabi mo sa iyong apo na talaga namang napakatalentado? Proud po ako kasi kahit ganyan siya, may kaalaman siya sa buhay niya. Sa ngayon po, hindi na siya nagiging pabigat kasi kahit konti, kumikita siya. Hindi na siya nanghihingi sa akin ng pambili ng mga materials niya. Bago At siya saka pa ang nagbibigay sa Opo. inyo. Kahit may kapansanan siya, hindi ho siya naging pabigat sa akin. Bilang artist, anong pangarap mo para sa sarili mo? Kapag maayos yung gawa ko po para Marami magpagawa. maraming paggawa. Kuning course, fine arts po. Fine arts. Alam mo ba, Juno, natutuwa ang Pera Godmother mo sa'yo dahil sa murang edad mo lang yan, napatunayan mo na ang talento ay mas nagiging kapaki-pakinabang kapag ito ay ginagamit mo para makatulong sa iyong mga magulang at matupad ang iyong pangarap. Kaya naman, alam na alam kong deserve na deserve kang makilala ni Ate Coring sa studio. Ready ka na ba sa akin sumama? Let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are Ate you? Coring, kasama ko si Lola Annalyn at saka si Juno, ang ating talented artist. Oh, upo kayo dyan, Juno. Wow! Umaga, Ate Hello. Coring. Upo ka na. Hello, Umaga po, Ate Juno. And si Aling Annalyn. O, hindi ba? Anong paborito mong dinodrawing, Juno? Paborito po yung yung portrait po. Portrait. Opo, Wow! Kanino ka naman nagmana? sa lolo ko po. Magaling din siyang gumuhit. Opo. Talaga ba? So, 50 pesos ang binabayad sa'yo. Tapos tumutulong ka pa sa Lola Annalyn mo. Opo. Talaga ba? Pero Ate Opo. Coring, pag nakita mo yung drawing niya, hindi mukhang 50 pesos. Actually, Totoo ba nababarat siya yan? doon. Pwede Yes. bang makita yung gawa mo, Juno? Wow! Oh, mukha bang 50 pesos lang yan? Nalaglag. O, nalaglag. Tapos alam mo yung pinakamahal niya, na parang feeling ko pwede kong ibenta ng 50,000. Oh. Eto oh. Ah! Diba? Ate Coring! Wow! Galing, no? Gaano katagal ka naman mag-drawing ng ganyan? Mga yung mga 24 hours po. 24 hours, isa, tapos 50 pesos lang ang benta mo? Opo. Pero nag-aaral ka pa ba? Opo. O dapat mag-aaral ka, tapusin mo yan. Opo. Hindi ba? Parang wala naman siya ADHD. May ADHD ka ba? speech po siya. Parang hindi rin. Baka right now kasi nabighani siya sa'yo, Ate Coring, kaya mas parang nakakapagsalita siya. Kasi nung kausap niya ako nung nakaraan, medyo may ganun kaming yes. ganun Pero ba ngayon, parang pinaghanda ang kanyang makaharap. Okay. Malay mo, balang araw maging reporter ka sa TV. Hindi ba? Pwede yun? Pwede na naman. O basta't mag-aaral ka ng mabuti at maghasa ka ng pagsasalita. Nay, siya lang ba ang kumikita sa bahay ninyo? Hindi naman po kasi yung mga anak ko po nagbibigay din sa amin. Ang lolo po kasi niya at ako wala naman pong trabaho. Pero yung lolo niya magaling ding mag-drawing. Opo, marunong din mag-drawing. Marunong din. Bibigyan kita ng 1,000 para dito. Ang galing! Pero akin na rin yung plastic, ha? Opo. Ayun. Dapat naman. Pero para naman kayo may konting papiging. At yung mga, alam mo na, pambili ng maintenance at pambili siguro ng bagong rubber shoes, 5K for you! Yes! Galing-galing naman ni Juno! Nakita nyo naman si Juno. 16 years old you lang, po. naghahanap buhay na sa pagdodrawing. Hindi hadlang ang kanyang sakit, talagang go lang siya, di ba? Oo, tsaka ang ADHD, hindi po yan sakit. Yan ay wala, kondisyon na pwedeng maging dahilan kung bakit siya magiging napakayaman. Yes! Pwedeng yumaman ng sobra-sobra ang may ADHD. Alam mo ba yon? Opo. Oo, kita mo na? Tinan mo si Ryle, Ate Coring. Ano yan, Rai? Yumaman, may ADHD rin yan. Totoo, di ba? Meron po. May Na-diagnose po ako nung ADHD at saka bata. FGHI. Ayan. Ito po, meron din po tayong mga regalo. Meron pa tayong pamparami ng drawing mo. Ay! Wow!
Illustration boards, marami yan. And mga materials po, may mga ballpen, may mga tape, colored pencils, ang dami po pa talaga. Para maparami pa talaga yung drawing. Tingnan mo si Juno, excited, oh. Happy ka, Juno? Happy ka? Opo. Ayan, marami ka pang pwedeng gamitin na pang drawing. Nakakatuwa ang ibang tao, napaka-simpleng bagay na papaligaya natin. Yes. Kayo kaya, paano kayo mapaligaya? Kailangan may ginto, kailangan bagong damit, head to foot, di ba? Huwag na kayong magreklamo. O itong si Juno, inspirasyon sa mga tulad niyang may ADHD. Ano naman yung susunod na Nako, importanteng makilala mo to, Ate Kuring, senior citizen, ang pinakamatandang TODA driver sa kanyang lugar, 78 years old, nagpapasada pa ng tricycle para pabili ng food at ng gamot nilang Kakaawa mag-asawa. naman, 78 na, namamasada pa. Ito correct. naman, 16 lang. Naghahanap buhay na. Uy, tuloy mo ang pag-aaral mo, ha? Opo. O, pag yumaman ka na, huwag mo akong kakalimutan. Opo. Opo. Okay. Ang susunod nating kakwentuhan, inspirasyon din sa kapwa naman nila, morena. Sa mga panahon ngayon na lahat gustong pumuti, ewan ko ba naman, maganda pa rin ang kutis Pinay. Hindi ba? Masaya po at nakaka-inspire na makakita ng mga proud morena kasi po pinapahalagahan at minamahal nila yung natural beauty na meron sila. And at the same time, nakakatulong po sila na makapag-boost ng self-confidence sa ibang. Para sa akin, ang isang babae na proud sa kanyang sariling kulay, mapamorena man o ano pa man, mas nagiging attractive sila sa paningin ng mga tao. Yung kita-kita mo yung confidence niya sa sarili niyang kulay. Nakakaganda lalo. Sobrang hanga ako sa kanila dahil pinapakita nila na ang tunay na ganda ay hindi lamang sa kulay ng balat nakikita, kundi yung confidence na meron ka. Maputi ka man o morena, may sarili-sarili tayong ganda at kagwapuhan na dapat natin ipagmalaki. Kaya ang tunay na glow ay nanggagaling sa pagmamahal at pagtanggap natin sa sarili. Bata pa lang daw sa kanilang probinsya ay tampulan na siya ng tukso dahil sa kulay ng kanyang balat. Pero ngayon, kilala na siya sa kanilang bayan bilang si Miss Mulanay. Ang kakugera naman. Ayan, palakpakan! At dahil daw sa kanyang kulay naman at kulot na buhok, maging suki raw siya ng asaran noon. Pero ngayon, ang kanyang morena look, mabenta sa modeling. Let's welcome Alia Canillas. Woohoo! Grabe! Para tayo nanood ng premium fashion show. Talaga naman. Okay. Merong mga nagtatanong, ano ang sikreto ng pagpapaputi? Sila, tatanungin natin sa ating pagbabalik, anong sikreto nila sa pagpapaitim? Magbabalik po kami. Ano ba talaga ang sikreto ng pagpapaitim? Kasi ako, hindi ko malaman. Tinubuan na nga ako, girl, ng melasma. Kasi wala akong ginawa kundi tumapat sa araw para umitim. Yes, sa mga panahon ngayon na lahat gustong pumuti, kayo na natiling ganyan. By choice? Yes. By choice? Yes. Okay, so, pero totoo ba, nung bata ka,
yung pinagdidiskitahan ka dahil sa kulay ng balat mo. Yes po, I was bullied when I was an elementary student. Nung bata po ako because during that time, hindi pa naman accepted ang brown skin. Nito lang siya natatanggap ng mga tao. Ano ka ba naman? Ang bata-bata mo pa, kailan ba naman talagang hindi tanggap ang brown skin nung maliit ka? Yes po, hindi pa po. 24 na po ako. 24 Okay. years old. So during that time, especially sa province namin, we have this provincial beauty standard where you must fit that mold na parang you have to have that white fair skin because we Filipinos do really believe that naman po, hindi lang sa province namin. Sadyang during that time sa province po namin, mas hindi lang siya ganun kapansin. Kasi now we more focus on mental health, women empowerment, but during that time, hindi siya ganun ka big deal. Pero marami ng Miss Universe ang Yes. nanalo na dark skin. Actually, yes. Oo. What about you, Aliyah? Ikaw ba na ano ka rin dati? Na-bully? Yes po, I was bullied din. Kasi dito nga po sa Pilipinas, parang pag different yung color mo or different yung hair mo, parang mabubuli ka talaga. Like, bakit ganyan itsura mo? Ganon. Tapos, may times din po na nagiging physical na yung pambubuli. No way. Yes po. Sinasabunutan ka, no? Actually po, like parang sinuntok ako. Oh? Yes Sinuntok? po. And Bakit? kinulong din po ako sa restroom ng classmate ko. Oh, talaga ba? Yes, So, maliban kasi siya sa dark, kulot pa ang hair. Yes po. Pero ngayon, di naman malaman ng mga tao kung paano magpapakulot. Dahil diretso ang buhok. Hindi ba? How did you get over it? Ano po, when I started joining pageants, nag-support po yung family ko na join pageants kasi nga I look unique, ganon. So, parang maiba naman sa stage. Tapos, simula po na na-embrace ko na yung color ko and yung look ko kasi marami nagsasabi na, ang ganda mo, ang ganda ng color ng skin mo. Oh, di nice, hindi ba? Okay, ano ang sabi nila? Eto nga ate ko rin si Susan. May tanong tungkol sa mga bumubuli sa inyo. Good morning po. Tatanong ko lang kung anong protection ang ginagawa ng magulang nyo noong mga time na binubuli kayo dahil sa kulay nyo. Ano po, actually parang sa akin, support lang talaga, parang family support, ganun, emotional support na Kanino ka ba nagmana? sa father ko po. Father. Your Yes father po. is? Arab. Arab. Yes po. Okay, okay. And then, anong ginagawa nila? Support lang po talaga kasi parang hindi na din may iwasan kasi parang yun na po nakasanayan ng mga tao na pag iba yung itsura mo, tutuksuhin ka, ganon. Oo, hindi na uso yan. Yung mga kapatid mo na rin, nabubuli. Hindi po. Actually, ako lang po yung iba yung itsura. Kasi, kasi sa first husband po I ng mom see. ko yung mga kapatid ko. Ayun. Ako lang po mag-isa sa father ko. Ayun, okay. Ay, ano ngayon? Beautiful naman ako. Ikaw naman, yung mga kapatid mo. Yeah, my story is different po kasi if her family supportive sa kanyang looks and all, mine is so different. Kasi even my family, ang belief nila sa province namin is, pangit ka talaga pag maitim ka. Mali ka na maitim ka. So I had to cover my entire body. So, parang kailangan dapat naka-jacket ako, naka-long sleeves, naka-pajama. Kasi ang kapal-kapal ko naman magsuot ng shorts, ang itim-itim ko naman. Ganun yung belief sa amin. Then how my mom comforted me, since yun din yung kanyang belief. So, she was like, hayaan mo anak, pag 18 mo, puputi ka rin. Parang ganun na lang yung pampaboost niya ng confidence ko. So, I waited till I was 18. Then, when I turned 18, I used lots of glutathiones. Kaya yung top search ko sa TikTok is Mulanay ng maputi pa. Kasi nagpaputi po ako before and hindi ko siya kinakahiya. Proud ako. Kasi at some point in my life, natupad yung pangarap ko. Pero, nung na-achieve ko siya, yung maputing balat, turns out na parang hindi pala ito yung gusto ko sa life. So, I was like, binalik ko yung dati kong skin color, tinigil ko ang paggamit ng glutathione, and as someone that has natural brown skin, babalik ka talaga sa natural mong brown skin if hindi mo siya na-maintain. Correct. That's what I did. Oh, what? Diba? Walang pakat, pinanindigan. Yan pala, right? Ate Kuring, may nag-comment sa Facebook page natin na face-to-face with Ate Kuring. Sabi ni Aldrin Feliciano Valdepeña, Pinay na Pinay. I've always believed that Morena Beauty represents the heart of the Filipina. Confident, resilient, and beautiful in her own natural O, color. diba? Ano nga ba talaga ang pakahulugan ng totoong beauty sa mga panahon ngayon? Let's define beauty today with Joselle and Aliyah sa aming pagbabalik. Wala, talagang they're
taking over the planet ang mga napakagagandang babaeng dark skin. Curious. So sa lahat ng mga dark skin na Hollywood na lang muna or sa mga magazine cover, sino ang idol mo? Ano Kiay? Zendaya, of course, but Ano Kiay? Ano Kiay? Wow, what's Ano Kiay? She's a supermodel po. Ganon? She's a top model. Okay. Model, she- Ayan na, si Ano Kiay. Oo nga naman. I love her. Oo, ikaw naman. Well, of course, Zendaya. Zendaya. Hawig niya, Ate Kuring. Ha? Hawig niya po. Medyo hawig, ano? Mas maganda siya. Yeah, I agree. Oo, di ba? Okay, That's so, right. paano nyo nararamdaman ngayon na talagang ito na ang bagong standard? Meaning, it's who you are, authentically. yes. Di ba meron naman talagang mga flawless na maputi? Pero meron ding magandang dark. So ano ang inyong, what was the sign for you? Yes, for me, since what I do for a living is I'm a social media influencer, madalas po hawak ko yung phone ko. And I am just so proud and happy. Ang nakakataba ng puso na I've been seeing girls on social media na they are embracing their natural brown skin na, using tanning products, kanyan. And they're just so happy to be themselves. One thing. And marami ng beauty queens, marami ng girls talaga ang parang lumalabas sa kanilang shell na parang, okay, I'm confident with my own natural brown skin. And some girls are like really inspired messaging sa akin na they wanted to like keep their natural brown skin, asking recommendations, advice, suggestions from me kung paano nila ma-maintain yung natural brown skin nila. Oo So, nga. ang sarap sa feeling. Nakakatuwa, no? Para siyang si Bianca Gonzalez na dark. Yeah, I love her. I love her. Ano bang meron dito? This is clapping. Clapping? Na sassy. Oh, okay. Parang- Parang beauty maxing. Yes. Ganon. Ayan. Okay, Ryle, ang sabi. Ate Kuring, kanina pa ako binubulungan ni Mami na yung anak niya din daw nakaka-experience ng bullying. Bakit? Po, Ate Coring, magandang umaga po. Yung anak ko din po nung baby at saka hanggang paglaki po ng ganyan, sinasabihan po siyang nigra. Pero nung Pero lumaki maputi po kayo. yun po, yung anak ko lang po kasi maitim talaga. Tapos, nung medyo 16 years old na po siya, pinakita niya po yung talent niya na nag-modeling. Siya po yung nanalo. Proud po ako. Wow, ang galing naman. Po, nakaka-proud po sa anak na ganun. Ayun, syempre. Okay, Laila, anong sabi naman nila online? Ate Kuring, kasi meron tayong mga multiple choice questions no sa ating face-to-face Facebook page. Ano ang bagay na gusto nyo sa pagiging morena at bakit? So ang choices A, Pinay na Pinay, B, Natural Beauty, C, Golden Glow, D, nagbibigay ng confidence. Nako, eto yung mga sobrang ang gaganda ng mga sagot nila. Si Marie, sabi niya, B, Natural Beauty, mas less effort sa pagpapaganda. Totoo naman yun, o hindi ba? Tama. Yes, si Jessa naman, morena din ako dahil morena is hot. Hoy! Hot, Sabi hot, niya. hot. Sabi niya talaga dito, Hoy! Siyempre, hindi kami takot magbilad sa init. Walang arte sa katawan kahit may nagsasabi sa amin na maitim. At least, hindi ako takot maarawan. Talagang natural beauty na yung pagiging morena. Oo naman, di ba? Tsaka sa dinami-dami talaga na nagpapaputi ngayon, mas malaki daw ang bayad sa model na dark. Di ba? At mas madaling magpaitim kaysa magpaputi. Tama? Depende. Depende? Opo. Ah, ganun? Natural brown skin ka, madali magpa-brown. Pero Okay. kapag maputi ka po talaga, Mas magpapaitim. mamumula ka po sa sun. Oo nga. Susunod. At saka Kusino. magkakamelasma ka. Yes. Ganon talaga. Dahil sa melanin. Yes. Pero congratulations sa inyong pagyakap, sa inyong kulay na tunay na Pinay, Alia and Mulanay. Ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa kulay ng balat, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Magsilbing paalaala sana mga kwento ni na Joselle at Alia. Joselle kasi siya pero Mulanay ang tawag, na walang standard ang tunay na kagandahan. Maraming salamat! Next na, naghuhumiyaw na varicose veins o namamagang ugat sa binti at paa, may solusyon pa nga ba?
Alamin sa Alagang Ate Coring. At sa ihain na yan, mapapatsaw sarap kayo sa Yang Chow Fried Rice. Mga kamisi, sino sa inyo ang maraming mga varicose veins? Yung mga makakapal na mga ugat dito sa likod ng tuhod o kaya dito sa ating may paanan, yung mga namamagang ugat na kitang-kita kahit malabo pa ang mata ninyo. Meron kayo nun? Okay. Huwag kayong mabahala ng dahil lang hindi magandang tignan. Mabahala kayo dahil sintomas din yan ng mas malalang sakit. Mga kamisis, lahat tayo hindi gusto ang varicose veins. Hindi naman kasi nakakaganda. Saan ba nag-ugat ito? Okay, so yung tinatawag natin na varicose veins, ito yung mga parang may bulge o kaya nakaumbok na ugat na kadalasan ay nakikita doon sa ating hita. So ang nangyayari kasi dito, doon sa ugat natin, meron tayong mga tinatawag na valves. Yung mga valves na yun, sila yung tumutulong para makadaan ng maayos yung dugo papunta sa ating puso. Yung mga valves na yun, parang nagiging mahina sila. So, kapag nagiging mahina yung mga valves na yun, hindi masyadong nakakadaan ng maayos yung dugo papunta doon sa puso. So, naiipon yung dugo doon, kaya nagkakaroon ng parang umbok. Yung mga risk factors na pwede makakontribute sa pagkakaroon ng varicose veins. So, ito yung increasing age. So, habang tumatanda, syempre nagiging mahina na yung ugat natin. Tapos minsan, nasa lahi din siya, o kaya namamana. Tapos yung mga tao na madalas nakatayo ng mas matagal, so yung mga sales lady, mga security guard, very prone sila na magkaroon ng varicose veins. Ito pa nga, dahil sobrang sipag nating mga misis, alam nyo bang mas karaniwan ito sa mga babae at mga nagdadalang tao? Yung mga babae kasi, meron silang tinatawag na hormones na estrogen at progesterone. So, yung ginagawa ng estrogen at progesterone, parang nire-relax niya yung ugat. So, kapag nakarelax kasi yung ugat, hindi masyadong sumasara yung valve na nakikita sa ugat. So, nagkakaroon ng pooling doon sa ugat na yon, kaya nagkakaroon ng bulging. Kapag buntis naman, mas madami yung dugo na dumadaloy sa sistema ng taong buntis kumpara sa hindi buntis. And kapag buntis, mas mataas yung hormones na tinatawag natin na progesterone. Ayun na nga! Pero paano ba maiiwasan yan? So unang-una, pwede tayong magsuot ng compression stockings. Nakakatulong siya para maiwasan yung pag-progress ng varicose veins. So ang ina-advise talaga namin is isuot siya buong araw. So tatanggalin mo lang siya kapag matutulog ka. Siyempre, healthy lifestyle. Napaka-importante ang diet and exercise. Kahit 30 minutes a day, maglakad-lakad ka lang. Tapos doon sa mga palaging nakatayo, kapag magpapahinga sila, pwede nilang iangat yung paan nila para maiwasan yung pagkakaroon ng varicose veins. Pero hindi pa huli ang lahat. Ito ang ilang solusyon sa mga tiyakang varicose veins. Unang-una, magpakonsulta muna sa doktor para malaman yung severity ng varicose veins kasi may mga iba't ibang klase yan eh. Kapag maliit pa lang yung varicose veins, madalas ang ginagawa namin is mag-i-inject kami ng gamot para makadaan ng maayos yung dugo. So ito yung tinatawag namin na sclerotherapy. So para siya sa mga spider veins at saka sa mga reticular veins. Pero kapag masyado na itong malaki, yung tipong nahirapan na maglakad, tapos may bulging na talaga, may mga kasamang sintomas na ng pananakit, dito na papasok yung surgery. So yung tinatawag dun sa surgical procedure ay vein stripping. Ayan nga mga kamisis, tandaan ang mga bili ni Doc para iwas ube, varicose veins. Okay, aminin, sino dito ang parating double rice? Sige na, aminin nyo na. Nahahalata ako sa bilbil. Oh, biglang niluwagan lang.
Biglang niluwagan lahat. Alam nyo, ibang klase kayo. Ako lang ito, aminin. Okay. Sino naman dito yung hindi double rice, kundi only rice? Ay, ayun. Nako, eto. Type nyo for sure. Kanin na may hipon, ham, itlog, at marami pang iba. Pag di pa naman kayo naparami ng kain, ewan ko na lang, Ryle. Ihain na yan. Magbabago ang buhay mo. Meron kang makikitang hipon. Meron kang makikitang kanin. Magiging makulay ang buhay mo. Okay mga kamisis, we're back in sincerity. At ito, staple na hinahanap tuwing nasa restaurant tayo o handa. At kasama pa rin natin si Chef Marvin. Handa na bang gawing espesyal ang tirang kanin? Simulan natin yan sa mga sumusunod na ingredient. 3 tasa ng tirang kanin, bawang, 1/4 tasa ng tinadtad na carrot, 2 kutsara ng green peas, 2 kutsara ng toyo, 100 grams ng hipon, 100 grams ng asado pork, at 3 itlog. Ano po ang kwento ng Yang Chow? Ba't sikat na sikat yan? So, ang Yang Chow kasi is more of, parang sa China, may kanya-kanyang province. No? Yan, mas may meat, mas may shrimp, halos kompleto, may gulay, ganyan. Chorizo fried rice. Chorizo. Yun yung bestseller natin dito sa Sincerity. Kasi syempre, may mga customers tayo na naghahanap. Anong klaseng rice? Itong rice, suggested is yung medyo overnight rice or kahit na hindi yung bagong luto. Mas maganda yung medyo, ano siya, buhaghag siya. Hindi yung parang latating na. Yeah. Oo. Sikat na sikat talaga ang Yang Chow sa makulay niyang ingredients. So, lagay muna tayo ng oil. Pag sa fried rice, mas magandang unahin lang natin sandali yung aromatics tapos egg. Para yung egg, maluto na siya before natin ilagay yung ibang mga ingredients. Hindi siya magdidikit-dikit. Una natin lagay yung garlic. Mga nagluluto, madalas po, di ba, aromatics yung term ng mga bawang. Bakit po yun yung tinawag? Kasi yun yung nagdadagdag ng flavor. Parang amoy pa lang gutom ka na. Sunod na ilagay natin is yung shrimp, pork, and yung vegetables. Huli yung vegetables kasi mas mabilis sila maluto. Dito sa amin, yung pork namin is pork asado. Ibang style siya from sa normal Cantonese restaurant na nakikita na. Okay. Yung pork asado namin is parang adobo, pork adobo, na Chinese style. Pero ang mostly na nakikita natin dito sa Pilipinas is yung Cantonese style, which is from Hong Kong. Yan. Ngayon, yung vegetables naman na po. Yan palang ulam na eh. Oo. Tapos, lagay na po natin yung rice. Sakto, no? Pwede yung mga tira para hindi masayang yung kanin kamisis, oh. Tsaka yung ano natin, yung kalan, mas magandang high heat palagi. Tapos, pag nagluto, pag bitin ka sa oil, mas mabilis siya masunog. So, pag na-mix mo na thoroughly, kumbaga wala ng buo-buo, tapos yung mga ingredients mo very well mixed, yun na yung ano na okay na talaga siya. As ngayon, lagay tayo ng konting soy sauce para medyo maganda yung color ng ano natin. Tapos mga ilan po mapapakain yan? Malaki, marami-rami na to, sir. Pag mahilig sa rice lover, baka 2 to 3 lang. Po. Eto na mga kamisis, ang ating Yang Chow. Ooh! Mausok-usok pa. Andiyan na nga lahat. Kailangan pa ba natin ng ulam, Chef? Hindi na. Pero, para makashare naman ako, tingnan natin dyan sa studio. Kaya naman, Ate Coring, Ate Lai. Oh, tikman nyo. Kaya naman pala,
it's a fried rice. Oo. So actually, full meal na po ito kung tutuusin. Pero dahan-dahan lang sa rice. Dahil, alam nyo na, diabetes. Pero kapag ganito naman, hindi tayo mapipigilan. O hindi ba nakaka-happy dito sa studio? Dami natin nakikitang cute, magagaling, nakakamangha, at nakakabusog. Dapat kayo naman ang susunod dito sa aming studio. Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at intayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Mural artist na si Guhit Benj, isi-share ang kanyang nakakabilib na mga obra. Sa Murayta Avenue, dadalhin namin kayo sa murang bilihan ng gulay. At sa Ihain na yan, all-time favorite na Shanghai. I-level up na ang sarap. Ito ang Face to Face with Ate Kuring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Okay! Marami pa yan sa kusina. Si Ryle ang nagluto niya. Shrimp. Thank you po. Kain lang. Ryle ang shrimp ng Yang Chow. Face to face with